Kasi wala naman dapat itago ang gobyerno eh. Gato para sa publiko eh. And therefore, dapat magaman ng publiko kung ano yung kailangan niyang magaman. Alam ko medyo, para sa mga media ngayon, medyo in the past and until now, medyo mahirap kumuha ng impormasyon at dokumento sa DPWH. But sabi nga ng Pangulo, that needs to stop and we need to change that. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan, isa na namang nakakagalit at nakakapanlumong proyekto ng flood control project sa General Luna, Quezon Province ang natuklasan at nabunyag sa social media. Ayon sa DPWH, quality at may standards na sinusunod ang mga materyales para sa mga itinatayong flood control project. Pero natuklasan na kawayan o bamboo umano ang ginamit bilang pangsuporta. Ang may pakana nito ay ang kontraktor na Wawaw Builders, kung saan ay napag-alaman na mayroong 77 milyon na halaga ang inilaan dito ng gobyerno. Kamakailan ay nag-trending sa social media ang isang Facebook post ni Quezon Province sa Mayor Mol Floredo at makikita rito ang mga kawayan na nakapaloob sa ginawa nilang dike sa halip na gamitan ito ng mga bakal. Dahil dito agad na umaksyon ang DPWH sa 3rd District Quezon sa kumpanyang may pakana nito para agad na bigyang pansin at agad na isaayos base sa original na plano at mga dekalidad na materyales na dapat gamitin dito. Ayon sa mga residente at mga nakakita nga netizen, ganito na talaga kagarapal at kakapal ang mga mukha ng mga abusadong kontraktor dahil sa posibleng pakikipagsabuatan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa ating bansa. Partikular ang pinuno ng Kamara na si dating Speaker Martin Romualdez Jr. at si Saldico na siyang pinagmumula ng pondo para sa lahat ng mga proyekto sa bansa. Grabe, nakakapanggigil talaga. Kuha nitong Agosto ang mga litratong ito ni General Luna former Mayor Matt Florido. Sa post na ito, nananawagan si Florido ng inspection sa flood control project na makikitang may malalaking bitak, may mga nakalitaw na bakal at kawayan na nakapalaman sa loob ng structure. By late August, sinulatan na ng DPWH Quezon 3rd District Engineering Office ang Wawaw Builders at ang authorized managing officer nitong si Mark Alan Arevalo. Under warranty pa raw ang revetment structure at taliwas din daw ang nakita na DPWH sa contract documents ng proyekto na dapat ay walang depekto. Kaya ang Wawaw ay inatasan ngayon na tanggalan at palitan ang structure na ito. Samantala, nag-viral ang post ni Cavite Representative Kiko Barsaga matapos niyang sabihin na handa siyang pangunahan ang pagpasok sa Forbes Park, isa sa mga pinaka-eksklusibong subdivision sa bansa. Sa kanyang post, sinabi umano ni Barsaga na layunin nilang ipakita ang hinaing ng taong bayan laban sa mga mayayamang opisyal ng gobyerno na nakatira doon. Bagamat hindi pa malinaw kung literal o simboliko ang kanyang pahayag, umani ito ng iba't ibang reaksyon online, lalo na dahil kilala ang Forbes Park bilang tirahan ng ilan sa mga pinakamakakapangyarihang tao sa bansa. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately, the mass protests in September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe and God bless you all. At sa iba pang mga balita, ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na isisiwalat nila lahat sa publiko at wala silang itatago para maging transparent ang ginagawa nilang investigasyon kasama na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay kaugnay pa rin sa mga ahensya ng gobyerno at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na dawit sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Again, uulitin ko, no, si General Azurin nandito na.
mag-iimbestiga siya kung saan tingin niya dapat imbestigaan. At ang under the EO na pinasa ng ating Pangulo, buong bansa yan. In a few weeks, actually mag-launch ang DPWH ng isang transparency portal. Abangan na lang natin, pinapaayos natin ngayon, pero ulitin ko, no, yan talagang gusto ng Pangulo kasi wala naman dapat itago ang gobyerno. No, lahat naman to public, lahat to para sa publiko and therefore dapat malaman ng publiko kung ano yung kailangan niyang malaman. Alam ko medyo para sa mga media ngayon, medyo in the past, and until now, medyo mahirap kumuha ng impormasyon at dokumento sa DPWH, but sabi nga ng Pangulo, that needs to stop and we need to change that. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung totoo man ang sinasabi ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon at ang buong team ng ICI para sa transparent na investigasyon kontra korupsyon, matutuldo na kaya ang lahat ng mga illegal na proyekto ng gobyerno na kinasasangkutan ng mga buwaya na nagnanakaw sa kaba ng bayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Good afternoon po, Che Palikte of Philippine News Agency. Sir, may we know yung assessment po, and you have mentioned po kasi kanina, sir, with regards to the Manay District na hindi na siya magagamit. So could you give us more details about it? Yeah, unang-una po, no, ulitin namin ni Sec Rex, Sec Sani, and Sec Leo na kagabi pa lang, tinawagan po kami ni Pangulong Marcos para utusan kami to come here today, no? So to number one, provide the most immediate relief necessary para sa mga kababayan nating tinamaan, lalo na sa Davao Oriental, no, yung epicenter nung lindol. So kaya agad-agaran kaming pumunta. So yung mga kailangan immediately na gawin, sinimulan natin actually kahapon pa lang, no? So kahapon nag-start ng road clearing ang DPWH, especially in Oriental, in De Oro, and in Norte, no? So sabay-sabay na yon. Yesterday afternoon nag-start na po ang road clearing, and as of today, this morning, completely passable na po yung ating national highways, and pati yung mga provincial and municipal and city roads kini-clear na rin, no? At most of them are already passable except yung mga ibang roads natin sa mga bundok na tinamaan ng mga medyo grabing landslide, no? Pero ongoing pa rin yung clearing doon, and hopefully in the next few days maging passable na. Yung roads and bridges naman natin, ina-assess natin, especially yung mga tulay, ongoing din yon, pero right now wala naman tayong reports ng mga may major damage, no? May mga minor cracks pero lahat naman passable. Next is, I think ang very important yung sinasabi mo nga, yung Manay District Hospital, no? Kasi kawawa yung mga kababayan natin doon maraming injured and hindi magamit. So inassess na yon the whole morning. Unfortunately, ang assessment hindi maganda at hindi natin siya magagamit muna, no? So it's too dangerous, and none of the, I think 7 buildings were cleared for use, no? So luma na naman talaga yung district hospital na yon, kaya in all likelihood kailangan ng complete reconstruction na nung hospital. Later on, sasabihin na lang ni Sec Rex, no, kasi very important yung interventions ng DSWD for the hospital. Ngayon, finally, yung classrooms natin, and Sec Sani will give a more thorough report, pero we have already committed na lahat ng mga minor, sisimulan na agad yung construction. Ngayon, yung may mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan, just to make sure that the kids are safe, no? So tuloy-tuloy yan, and mabilis nating papagawa yan kasi sabi nga ni Pangulo, we have to move fast to bring back normalcy dun sa situation. So that's all for DPWH. Sir, may mga recurring manifestations sa mga congressmen na investigate also Davao sa mga flood control. So
what happened or Tuloy-tuloy naman po yun. No? Gago na ngayon, meron na po tayong bagong special advisor to the ICI, si General Azurin. So, I'm sure he just started 2-3 days ago, and I'm sure he has a plan to and we will coordinate with him kung ano yung plano niya on how to investigate. Kasi sila na ang lead na nag-iimbestiga dito sa mga flood control projects. that's Davao City? All over the country. Yeah, I mean, all over the country. I mean especially for Davao because Congressman Abante and some congressmen had been insistent on investigate also Davao. Ang direktiba ng Pangulo, lahat, iimbestigahan. But specifically for Davao, may mga investigations na ba? Again, uulitin ko, no, si General Azurin nandito na, mag-iimbestiga siya kung saan tingin niya dapat imbestigahan. At ang under the EO na pinasa ng ating Pangulo, buong bansa yan. In fact, buong bansa at last 10 years yan. Hindi lang yan itong last 3-5 years. No? It's the last 10 years all over the country. Yan ang gusto talaga ng Pangulo natin, no? Yung transparency. No? So, in a few weeks, actually mag-launch ang DPWH ng isang transparency portal. Na-anunsyo na namin to kamakailan lang. But itong portal na to will have all the DPWH projects from the last so many years, no? Para makita ng mga kababayan natin, and we'll have access to all the documents, the bid documents, the contracts, all of that, no? So, abangan na lang natin, pinapaayos natin ngayon, pero ulitin ko, no, yan talagang gusto ng Pangulo kasi wala naman dapat itago ang gobyerno eh. No, lahat naman to public, lahat to para sa publiko eh, and therefore dapat magaman ng publiko kung ano yung kailangan niyang magaman. Alam ko medyo para sa mga media ngayon, medyo in the past, and until now, medyo mahirap kumuha ng impormasyon at dokumento sa DPWH, but sabi nga ng Pangulo, that needs to stop and we need to change that. On the part of DepEd, talagang gusto namin yung instruction ni Presidente, talagang gawing transparent yan. So, in fact, last month, even before the earthquake, even before Typhoon Opong, meron nilaunch ang department yung Project Bukas. Dati kasi, hindi makuha ng publiko yung school-based information. Ano yung school-based information? Yung mga resulta ng isang school sa mga achievement tests, sa ilan yung school population, ilan yung kulang na classrooms, etc. So that we've launched that. And doon, kasama na siguro yung mga ongoing infrastructure projects. Although, maybe we need to link up with yung itatayo ni Sec Vince na portal. Kasi nga, under the law, under the recent General Appropriations Act, yung DPWH ang nagko-construct ng infrastructure or classrooms ng DepEd at saka yung major repairs. So, ililink na lang namin para yung updates real time. Thank you. Okay, so one last question from Mr. Arman Fenequito. Kay Secretary Angara. Sir, given po na parang medyo disturbed po yung mga learners natin from that province, ano po yung kautusan natin from DepEd Davao Oriental para mapatuloy pa rin yung pag-aaral ng ating mga learners? Walang standing instruction talaga ni Presidente is yung safety is number one. So, for many of the schools na hindi tayo sigurado, hindi muna natin papasukin yung mga bata. In the meantime, meron tayong mga alternative modules. So yun yung inuuwi nila. Meron silang inuuwi na mga study materials at fina-follow up sila ng mga guro nila. So yun. Tapos yung magtatayo kami nila Sec Vince ng joint inspection teams para yung mga eskwelahan na nakikita natin may visible damage, itetest po natin talaga. But ang gusto talaga natin is makapasok kaagad yung ating mga estudyante. Ang gusto, yeah. Yes. Opo. Pero kung kaya naman ng schools na synchronous, why not, diba? Pero I think the capacity is still very low for schools. Okay, that wraps it up. Daghang salamat sa tanan. Bukas po, 12 na Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones po wala sa korupsyon. Dati-dati, bilyones lang. Ngayon, trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan na ang People Power sa EDSA pa rin.
Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususugan ko rin po yung ganyang panawagan at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park ang tirahan ng pinakamayayaman na mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos na for some reason ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan at ang isang bahay ngayon sa Forbes Park hindi po bababa sa 2 bilyon ang presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico at napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga pong pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Kaya naman po tama na ang panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na dun sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, dun sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaba ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Pero bakit naman po kayo dapat sumama? Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailan talaga ipakita ang galit ng taong bayan. At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalong-lalo na sa korupsyon. Ang simbahan ko dati na nanahimik, mabuti naman po, praise be to God, nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobyembre kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga kababayan. So, hinihikayat ko po kayo, para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at pagpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Forbes Park sa Buendia, samahan po natin si Kong Miao Miao. Ang nakakalungkot nga lang po kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, kapit-bisig po kami ni Kong Miao Miao. Matindi po talaga ang paghanga ko kay Kong Miao Miao. Siya po talaga ay patunay na hindi tayo nawawala ng pag-asa sa ating kabataan, na ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa mga matapang, magiting, patriotikong, nagmamahal sa ilang bayan ng mga kabataan na gaya ni Kong Miao Miao. Hindi ko po siya personal na kakilala. Ang ina niya ang aking nakasama sa Kongreso noong 17th Congress. Pero talagang saludo po ako sa kanyang katapangan at sa kanyang matinding pagkakaintindi sa ugat ng problema sa Pilipinas. At yan nga po ay korupsyon. Korupsyon dahil ang namumuno sa ating bayan ay korap si Marcos Jr., dahilan kung bakit lahat ng mga opisyales sa ilalim niya, kasama na si House Speaker at si Zaldico, ay korap. Pag po tayo magkakamali na ang sisihin lang natin sa korupsyon ay si Tambaluslos at si Zaldico. Hindi po talaga po pwede mangurakot ng ganyang katindi ang Zaldico at saka ang Tambaluslos kung hindi po yan binigyan ng basbas ng Marcos Jr. Kaya nga po ang sigaw natin, hindi lang ikulong ang Romualdez, hindi lang ikulong ang Zaldico, kailangan ikulong ang Marcos Jr. at ang kanyang buong angkan. Dahil ngayon po lumalabas na pagamat bagito ang kanyang anak sa Kongreso, napakatindi rin ang mga linamon na pondo dyan sa Kongreso. Nung una, sinisita nila yung malaking budget ni Kong Pulong. Ngayon, lumalabas po na mas malaki pa pala ang budget nitong Sandro Marcos. Samantalang kalahati pa lang ng 3 taon pa lang nakakalipas, pero yung 51 billion at sinasabi nilang mga naging proyekto ni Pulong ay para sa 6 na taon. Ngayon,
mas malaki pa raw sa 51 billion na naging budget ni Sandro Marcos, no? Titingnan po natin kung gaya sa Davao, makikita natin na ginamit ang pondo sa mga tamang pamamaraan, no? Dahil doon naman po sa Davao, makikita natin na 51 billion pumunta doon sa napakagandang coastal road at napakagandang mga flyovers na nagsisibiring flood control mitigating measures.